Francis, kaya matagal experience yun eh. Alam mo sa Francis, 20 years. 20 years experience in the industry, kaya madaming makukwento. The good thing with Francis is that lahat ng mga kinuwento niya, napagdaanan niya lahat yun. We're not the type of owners who are expert in the industry with books or academe, people who teach concept that they don't really know how it works. I've been in the industry for the past 16 years, full-time, successful experience. I've been mentored. I've been mentored by somebody in the US na kumikita ng 10 to 20 million pesos per month hanggang ngayon. So I was privileged to learn a lot of things. Okay, my expertise basically is more of the science of selling, the science of duplication, the science of proper delegation of what you know sa mga downlines nyo para mas madaling matuto sila, and the science of lessening the attrition. Okay, before I proceed to that, I would like to promote yung Macau trip. Okay, nagsimula yun ng December 7 hanggang February 7. Sorry, hanggang, sabi ko nga November 7 hanggang February 7. Okay, ulit. November 7, sulat ko na nga, baka ma-misquote pa ako. November 7 hanggang February 7. Total ko, konti lang naman tayo ngayon. Tapos meron daw 300 sa baba. Tapos meron 3,000 nanonood sa Justin TV. Ko, konti lang naman tayo ngayon. So, November 7 to February 7. Total ko, konti lang naman tayo ngayon. I-extend ko pa ng 2 weeks yan. Huwag nyo naman sabi pagkakalat kasi kukunti lang naman tayo. Okay guys, nakakatawa nung nagpunta sa saan ba sila nagpunta? Singapore. Sino kasama Singapore? O, tayo, konti nila. Around 300 daw sila. Okay, nung nag-Hong Kong kami before, around 350. I feel na itong Macau trip na to, sa mga tinuro sa inyo kanina at sa tituturo pa namin ngayon, feeling namin baka umabutan ng 500 qualifiers to. Ang tanong, pag nangyaring 500 qualifiers, ikaw kasama, hindi kasama? Okay, iba nagtatanong, Dok, November 7, December na ngayon. Di ba? Parang 2 buwan, sige sabi mo ng 2 weeks pa. Kaya ba? Kaya. Wala kang choice eh. Nakakatawa, sa Macau, guys, I guarantee you, pagdating natin doon, mag-enjoy tayo. Pagdating natin doon, meron na ng company-owned branch doon para may OPP na rin. Isipin mo, magpapakasaya ka na, all expense paid. Di ba, magpapakasaya ka na, tapos may business pa. Pag uwi mo na Pilipinas, gumagalaw yung grupo mo sa Macau, kumikita ka pa. Tama. Di ba, gano'n ka-aggressive yung company. So, for all of you guys to realize this goal na magkaroon tayo ng 500 qualifiers, isipin nyo, ang isang aeroplano more or less 200 lang. Ito, 500. So, 2.5 aeroplano yan, convoy. Dati 2 lang. Ngayon, 2.5 na. Ano ba yung tsura ng kalahating aeroplano? Guys, a lot of people are asking, Doc, ano ba yung requirements sa Macau trip promo? Siguro just to review, 12, tama ba? 12 new directs. Ang dali lang, oh. 12 new directs, 15 pairs. Sabi ng iba, Doc, paano yan kung eto ako, may leg na ako rito? E, tatapat ako na lang dito. Natural. Ano ibig sabihin na? Paano to? O di okay. Magkikreate ka na ng 15 dito, 15 pairs na yun. Yung shot ito, pasok na to. Tama. Kasi para ka naman magkaroon ng pair, may left tsaka may right eh. Wala namang pair na right lang. So left tsaka, kung may left pa na, well and good. Eh, dito na lang. Tsaka 15 points personal. Everybody say personal. Doc, magkano yan? Sa pinakamurang product na may pinakamalaking points, this is around 67,500 pesos. Ilan yan? 75 na blister packs ng C24/7. Doc, ibig sabihin, bibili namin to? Yes. Pero hindi naman one time. Kasi hanggang February 7, mag-extend pa ng 2 linggo. So with that, ano pwede mong gawin? Pwede mong tingin. Okay, what if mamumuna ka ng 900 pesos isang blister pack? Kaya ba yun? Eh, nag-maintain ka naman? Di ba? Pag nag-maintain ka ng cash, what if ang kunin mo? 2 blister packs ng C24/7, 1.8.
So may dalawang blister packs ka na si 24/7. Tama o tama? O di benta mo. Pag binenta mo, bumalik yung puhunan, may kita pa. Tama o tama? O di benta mo ulit the following day. Paikutin mo. Paikutin mo yan, magugulat ka. Within 1 month, within 2 months, ubos yung 67,500 mo. Yung iba, Dok, paano mabilisan? Simple lang. Maghanap ka ng doktor na pwedeng magreseta. Dok, wala ka ng doktor. Simple lang. Maghanap ka ng masahistang pwedeng magreseta. Dok, wala ka ng masahista. Simple lang. Maghanap ka ng pasyenteng pwedeng bumili. You need to be effective in selling the products. Okay? Effective in selling the products. For some other people, they can easily sell. For some other people, medyo hirap. Bakit hirap? Walang alam sa product. Ano sinasabi? May biki ka, pwede ito, dikit mo. Di ba? Hindi alam kung paano ipopromote yung product. Now, if you're skilled to sell the products, madali lang yan. But for some other people, hindi nila alam kung paano mag-share ng products. Yung ibang ginagawa, nagpapakadalubhasa, which is also good. Inaalam, saan ba gawa ang product ni Chusui? Anong address? Sa Utah. Hindi, lumipat na raw. Sa Green Bay. Saan doon? Sa Wisconsin. Anong street? Inaalam pa yung aktal na mga detalye. Guys, for some of you, you don't even know everything para makapagbenta ng products. Because when you sell product, it's about sharing. Everybody say sharing. Sharing is the most effective way of selling products. We don't actually say sell nga eh. We share. Paano yun? We share experience. We share experience. Kunwari lang, ininom mo yung product, napansin mo, dati masakit yung likod mo, o dati para kang may arthritis, nawala. Nawala yung sakit sa mga kasukasuan. And then you look for someone na meron din ganun. Oh, masakit din yung mga kasukasuan mo, masakit din yung joints mo, dati ganyan din ako eh. Pero pare, may sinubukan ako, ito, si 24/7, no? Gumanda yung pakiramdam ko, malamang baka pwede rin sa'yo. Subukan mo, 1,200 lang. Wala namang mawawala. Lalo na kapag yung sinasabi ni FM, ni Francis Miguel, yung circle of friends mo, kilala ka na matino ka. Amen? Dok, ano ibig sabihin nun? Nakilala ako na matino ako. Paano kasi kung hindi ka matino? Ano ibig sabihin nun? Nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. Nanguhiram ka, hindi ka nagsosole. Diba? Tapos sa bulero ka, lasinggero, kilala ka doon sa community na ganun ka. Sabihin mo, masakit yung kasukasuan mo. Masakit din ako dati, ininom ko ito, subukan mo, 1, 2 lang. Hindi ka paniniwalaan nun. Sabihin mo, ikaw, umaga pa lang, lasing ka na eh. Nagigats mo ba? But if you are somebody na kilala doon sa vicinity na maayos yung pagkatao, kilala, hindi naman kinakailangan barangay captain ka. Yung tama lang na hindi ka gumagawa ng labag sa batas. Paniniwalaan ka, no? Sige nga, okay pala siya, subukan ko rin. Wala naman mawawala. So pag sinubukan niya, guys, nakabenta ka ng isa, follow up after 2 weeks. Sabi mo, pare, kamusta na? Gumanda mo yung pakiramdam, medyo nawala nga eh. Sabi mo, minsan kasi depende yan eh. Minsan mabilis yung reaction, minsan 2 days lang may effect na, minsan 1 week, minsan 1 month. Pag tinanong, bakit ganun? Magkwento kayo, parang lang yung beer. Para doon sa mga taong hindi uminom ng beer, meron ba dito hindi uminom ng beer? Taas ang kamay. Uy. Ayaw magsabi ng totoo. Para ako po, hindi ako umiinom eh. Pag ako binigyan mo ng isang bote pa lang, pulang-pula na po ako, lasing na ako. Pero may mga tao ko kilala, isang dosena na, kaya pa mag-drive. Okay pa, parang wala lang. Di ba may ganun po? Pareho na lang kaming tao, pareho namang beer yung ininom, bakit ako, iba yung reaction sa katawan ko, sa kanya iba yung reaction. Nagigats mo ba? Kasi iba yung body metabolism, iba yung body chemistry, iba yung body reaction doon sa beer. Ganun din po sa supplement. Kung sa beer na, iba-iba reaction. Sa supplement din. May ibang tao, pag inom, the following day, tanggal na kagad yung sakit sa kasukasuan. Yung ibang tao, pag inom, after 3 to 4 days pa, tanggal yung sakit sa kasukasuan. Yung iba after 1 week, iba after 1 month pa. But it doesn't necessarily mean na pangit yung product. Nagigats mo ba? So you just need to explain to them, iba-iba pala yung para. So pag alam na nila, hindi matatanggap nila yun. O sige, after 2 weeks, medyo nawala nga, mga 50% nawala yung sakit. Bigyan mo pa ako na isa. Or you can offer to them, from 1 to 10, yung pain, dati 10, ngayon ilan na lang? 8, 7, 6. So nabawasan, bigyan pa ako kayo na isa.
Para at least, pag inumin ito, tuloy-tuloy yung pagwala kaysa naman sa uminom kayo ng drugs. Pag inom mo ng drugs, sabihin mo, ingat. Bakit ingat? Alam niyo ba yung simpleng paracetamol? May study po dyan. Pag inom ka ng inom yan, sakit sa ulo, inom. Sakit sa kasukasuan, inom. Migraine, inom. Diba? Hangover, inom. After 10 to 20 years, basta ka lang inom na inom, yung atay. Yung atay ang malalaga sa iyo dyan. Kaya nga, diba sa commercial, anong sabi? Ingat. Ingat ka. Pag nasobrahan ka yan, yun ang mangyayari after 10 years. So if you can effectively share the products, nakakatulong ka na sa ibang tao, you can bless them on an alternative way to resolve what they're feeling, kumikita ka pa. That's when you share the products. For some other people, ang galing ng iba, walang kaya walang sa product, ang galing magbenta. Ngayon, bigyan ko kayo ng tip, ito it doesn't work for everybody. Baka kasi isipin nyo, lahat ng maririnig nyo sa akin, pag in-apply nyo 100%, uunahan ka nyo kayo, bubusina na ako. Meron akong effective strategy para lang sa pambata. Para sa kami ng mga bata. Iba sinungaling. Okay, anong definition ko ng bata? 30 pababa at medyo cute. Eh bak, baba na ako, 31, nakakatakot. Ulit, 30 pababa at medyo cute. Taas ang kamay. O lahat naman yung taas, tignan mo. Tignan mo, mukha ba cute? O, bibigyan ko kayo ng tip. Gayong sa mga nagtaas ang kamay, 30 pababa at medyo cute. Ito, effective to, 100% guaranteed. Okay, are you ready? You can even write it down. Paano itong doc na bentang pambata? I call this emotional marketing. Kaya mga bata kasi, may kakaiba silang attributes kumpara sa medyo may edad. Ang ibig sabihin, di ba pag bata, pag nakakita ko, cute nito, sarap tulungan. Di ba mga ganon? Anong ibig kong sabihin? Kunwari, bata ka. O, lahat ng mga tito, tita, ninong, ninang, di ba nakilala mo, kaibigan ng tatay mo, kaibigan ng tito mo, isulat mo na. Tawagan mo. Pagtawag mo, tito, punta po ako dyan. Bakit? Ano meron? Basta punta po ako dyan bukas. O, sige. O, make sure pagpunta mo, may dala kang product. Mga 2 o 3 seat 24/7. Am I clear? O, pagpunta mo ron, o, tito, o, pasok ka, tuloy ka, dupo ka ngayon. Sabi ng tito mo, o, ba't ka napunta dito? Bago ka magsalita, tanongin mo muna siya. O, tito, kamusta ka na? O, di magkukwento, o, mabuti naman ako. Eto, December ngayon, medyo walang pasok, ganyan. Pag natapos na magsalita yan, ang sasabihin yan, ikaw, kamusta ka naman? Di ba laging ganyan na usapan? Hindi naman pag sinabi mong kamusta ka na, 3 araw na siya, hindi pa tapos. Matatapos din yan. Tawa-tawa. So, pag natapos yan, ang sasabihin yan, hindi pwedeng hindi niya itanong yan kasi ano yan eh. Natural sa tao yan eh. Pag ikaw tinanong ng kamusta ka, pagkatapos yung magsalita, ibabalik mo rin yung tanong. So, pag natapos na magsalita si Tito, o ikaw, kamusta ka na? Huminga ka na ng nangalim. Memorize the script. 30 years old, pababa, na medyo cute. Ano sasabihin mo? Tito, negosyante na po kasi ako ngayon. Okay? Binanggit mo yung word na negosyante. Phrase number 1, Tito, negosyante na po ako ngayon. Phrase number 2, idol ko kasi may-ari ng Jollibee, si Tony Tan Cakchong. Kailangan, kabisado mo yun. Hindi mo sabihin na, idol ko kasi may-ari ng Jollibee. Sino nga ba siya? In-idol mo pa. Tony Tan Cakchong. C-A-K-T-I-O-N-G. Cakchong. Anong pangalan, Pogi? Carlo. Tayo ka rito, Carlo. Palakapag natin si Carlo. Ano ka? DTA. Sino ba apply ng DTA? Roy Cueto, di ba? Bata rin, bata. Ano po ba yan? Ulit, ganito. Kunwari, baliktarin niyo. Ako yung bata, siya si Tito. No. Pero naman ako, ikaw, kamusta ka na? Tito, negosyante na po kasi ako ngayon eh. Idol ko kasi may-ari ng Jollibee, si Tony Tan Cakchong. Kasi, pangatlong phrase, kasi ang dami niya po, look at me, ang dami niya po kasing customer. Pag binanggit mo yung word na
customer o customers, tapikin mo siya somewhere in his body. Mamaya, hindi na ako tanongin kung bakit. Kasi dami ng customers. Okay? O review, para ma-memorize siya. Kamusta ka na? Ay, dito, negosyante na po kasi ako ngayon. Idol ko kasi yung may-ari ng Jollibee. Si Tony Tancaccio kasi ang dami niyang customers. Okay? Next line. Dito, may product po ako. Sabi, hugot dito sa likod. May product po ako, C24/7. Pwede po siya sa lahat ng sakit makakatulong. Watch my language. Pwede po siya sa lahat ng sakit makakatulong. Tito, 1,200 lang po yan. Nasusundan niyo po ba? Tito, may product ako C24/7. Pwede siya sa lahat ng sakit makakatulong. 1,200 lang yan, Tito, isang box. Ito na yung pinaka-importante. Bago matapos, Tito, ikaw ang, look at me, ikaw ang kauna-unahan kong customer. Every time nababanggit yung word na customer, tumatabi ka. Tsaka ako nakakwento kung bakit. Yung last na phrase o sentence na sasabihin mo, eto na. Mga bata, 13 years old pababa, na medyo cute. Gagamitin mo yung kilay mo. Paano yung kilay? Alam mo yung kilay na parang pusa dun sa cartoons ba yun? Yun na nga yun, sa Shrek. Si Boots. Diba? Sabihin mo, Tito, ito na yung last mo ha. Tito, tulungan mo naman ako maging successful. Yung kilay na nakaganon. Ulit, para isang bagsakan. Ding dang, o tuloy ka, o Tito, kamusta ka na? Bla 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 bla, ikaw kamusta ka naman? Tito, negosyante na po kasi ako ngayon eh. Idol ko kasi yung may-ari ng Jollibee, si Tony Tancaccio, kasi ang dami niyang customers. Sabi na likod, may product ko, Tito, C24/7, no? Pwede siya sa lahat ng sakit makakatulong. 1,200 lang yan, Tito. At ikaw, ang kauna-unahan kong customer. Tulungan mo naman akong maging successful. Okay, nasulat na ba ng mga batang 30 years old pababa na mga cute? Dok, paano pag 30 pataas na hindi cute? Bahala ka sa buhay mo. Guys, bakit 100? Palakpakan natin si Bossing. Bakit 100% effective to? Number 1, kapag ikaw bata, may kakaiba kang attribute. Ano yun? Na medyo nakakaawa. Pag ikaw, 40s pataas, in-approach ka ng pamangkin mo, inaanak mo, o anak ng kapitbahay, nakakilala mo, in-approach ka na ganun, 25 years old. Sabihin mo, ikaw ang kauna-unang customer, tulungan ka naging successful, pag hinindihan mo to, failure siya. Ikaw ang sanhi ng kanyang pagiging failure. So, halagang 1,200, bibiguin mo yung bata. Nagigasa po ba? Medyo mabigat, no? So, kahit walang pera si tita na gagawin niya, sisigaw yung tita. Ay, kumuha kang 1-2 dyan. Kumuha kang 1-2. Bigyan natin tong batang to. Nagigasa po ba? Dok, bakit kinakailangan pag-customer tatapikin sa balikat o a part of his body? When we communicate to people, we're not only using words. We're using body language, we're using voice, we're using intonation. Diba? Halo-halo yan. Okay? Halo-halo yan. Sa communication, may tinatawag na auditory, naririnig, yung mga binabanggit mo. May tinatawag na visual, nakikita ka. May tinatawag na tactile, nararamdaman, sinasabi mo. Kasi pag sabi mong customer, pinapasok mo sa utak niya, not only through words, na gusto kita maging customer, tinatapik pa kita. Pag tulog na ni Tito, ako customer ako eh. Yung impact ng word na customer sa kanya, masyadong malalim, dala niya yun hanggang sa following day. Kagandahan, after 2-3 days, magandang epekto sa kanya ng product, pwede mo pang tawagan. O Tito, isang box na yung kinuha mo, balik ako next week, dala kitang 2 box ha. Kaya yung 75 na blister packs, kayang-kaya yun, basta alam mo yung gantong strategy. So lahat na kakusapin mo matanda, ganun, ikaw ang kauna-unahan kong customer. Huwag lang
lang silang magsasama-sama. Pag nagsama-sama at nag-reunion yan, oh, alam mo ba yung inaanak natin si ganito? Diba? Ako yung kauna-unahan ng customer. Sabi ng isa, ikaw, akala ko ako. Sabi ng isa, kayo din kauna-unahan ng customer. I tell you, it's effective. Okay, it's effective. Doon kinakailangan ba talaga tapikin? Mas nagiging effective pag tinatakip. Pansinin nyo ito, pag yung speaker, nakaganto lang, sa yung global po, grabe dito, power. Binary to, dalawang leg, isa sa left, isa sa right. Pag sumabog yung left mo, tsaka sumabog yung right, nag-pairing, grabe, payaman. Nakikita niyo yung impact mababaw, pero pag yung speaker medyo confident, sa yung global, grabe, may binary yan, left, tsaka right. Pag sumabog yung grupo mo rito sa left, tsaka pag sumabog yung grupo mo sa right, at yan, nag-pairing yan, grabe, payaman na payaman ka. Nakita mo yung difference? Mas receptive sa utak kapag ginagamit mo ng tama yung katawan mo. Pag ginagamit mo ng tama yung body language. Same goes with intonation. Pag ang boses mo, monotonous, parang si Kuya Cesar, ang tendency, gising o antokin. Kaya pasanin mo yung boses ni Papa Jack. Yung boses ni Papa Jack, monotonous ba? O naglalaro-laro? Laro-laro. Kasi pag ang boses ng tao naglalaro-laro, yung brainwaves gising. Mas receptive siya. So, importante yung malaman niyo yun. Kaya huwag ka magkakwento ng, Tito, negosyante na ako ngayon. Idol ko si Jollibee. Dami ang customer. Ikaw kauna-una akong customer. Ano sabihin, Tito mo, saan lamay? Dapat pagka nagkukwento ka, maganda yung boss mo, active. Bago-bago yung tono ng boses mo. Para gising. Ayun na yun. So, kakaulit mo, benta, bili. Itong 75 blister packs, kayang-kaya yan. Ito, paano yung 12 new direct saka 15 pairs? Madali lang yan, nabigyan na kayo ng skills eh. Okay? So, this coming season, kasi sa Pilipinas, not only in the Philippines, this is a global phenomenon. May tinatawag na networkers fever. Ano yung networkers fever? Pagdating ng December hanggang January, ang mga networkers nagpapahinga. Tama o tama? Ano utak nila? Kasi may papasko magbabagong taon Maraming party-party. Wala akong mabebentahan, so pahinga muna ako, laylo ko. Hataw na lang ako pagpasok ng bagong taon. Ano mangalan? In the Philippines, ang record natin in the Philippines as of last year, 2012, we have 3.5 million registered direct seller. Okay, so pansinin ito in a country with 95 million population, okay, ang registered direct seller is 3.5 million as of 2012. 3.5 million, ang minimove ng products annually na naka-direct sales is 35 billion per year. Okay? So kung marunong ka mag-analyze ng numbers, yung 3.5 million na mga networker at direct seller, ang minimove nila 35 billion pesos per year worth of products and services sa Pilipinas. Am I clear? Paano yun, Dok? Pagdating ng December, January. Pagdating ng December, January, according to statistics, a huge 80% ng 3.5 million may networkers fever. Ano yun? Naglalaylo ng konti. Wala kasing mabentahan, busy ang market, busy ang tao, siya busy rin. So, laylo. So, can you imagine 80% ng 3.5 million hindi magbebenta? 80% ng 3.5 million hindi magre-recruit. 80% ng 3.5 million hindi magpo-prospecting, hindi mag-iimbita. Ano po ibig sabihin for each and every one of us? Mas lumalaki yung market natin makapagbenta dahil wala tayong masyadong kompetisyon. Nagigets po ba? Mas lumalaki yung market natin para mag-imbita at mag-prospecting. Bakit? 80% hindi nagpa-prospecting. 80% hindi nag-iimbita ng mga kumpanya-kumpanya nila. Bakit? Nagbabakasyon. Ang masakla pa nito, nagbakasyon ng Disyembre, pagdating ng January, may hangover pa. Totoo, hindi totoo. Sarap magbakasyon.
meron pang Happy Three Kings. So, tsaka na ako, bandang February na ako nakakataw. So, ano pong ibig ko sabihin? Malaki yung market for December, malaki yung market for January. Habang yung iba nagbabakasyon, habang yung iba pa-party-party, habang yung iba may hangover, ikaw humahataw na. Nagigets mo ba yun? Pagdating ng January, umaarangkada yung grupo mo, sila nagbabakasyon pa rin. Pagdating ng February, naka-take off na yung grupo mo, sila magsisimula pa lang ng February. Eh, tamang-tama, meron pang promo na pwedeng hatawin. Nagigets mo ba? So, December, January, you have a choice. Magkaroon ka ng networker's fever, mapasama ka sa 80% laylo, nagbabakasyon, o mapasama ka rin sa 20% na magma-maximize ng market. It's up to you. Kaya nga may ganitong year-end training para ibigay sa inyo ganitong konsepto to educate each and every one of you that we can maximize the market by being active today, by being active within the next 2 months. Kasi konti ang gumagalaw sa merkado ngayon. Konti yung naghahati-hati. So yung dapat magiging customer na nila, eh hindi nila binentahan, magiging customer mo na. Dapat magiging downline na nila, eh hindi nila tinawagan, ikaw tumawag, magiging downline mo na. Ganun lang yun. Nagigets mo ba? So maximize the potential of the market. Hindi next year, today, this month, this week, itagos mo hanggang January. Kasi madaming nagbabakasyon, madaming nagpapahinga. So habang sila nagpapahinga, habang sila patulog-tulog, ikaw humahataw ka. Okay? So with that, boss, pakibura naman. So with that, maximize it. Meet nyo yung grupo nyo. Sabihin nyo yung ganitong statistics. It's good thing na alam mo. The problem is that yung kung alam mo, hindi mo ginawa, sayang. Sabi nga nila, it's not in the knowing. It's more of in the doing. Yung ginagawa mo, alam mo nga, hindi mo mag-ginawa. Alam mo nga, hindi mo rin naman share. Sayang, dapat i-share mo rin yun. Okay? So as early as today, guys, I'm inviting you first quarter of 2014, I'll be launching my first module ng aking Dr. Ed's, capital ko na, Dr. Ed's 100-day game plan. Okay, naudlot sa akin to eh. Sa dami ng bansang binubuksan, sa dami ng product na nilo-launch, Dr. Ed's 100-day game plan, how to earn 100,000 to 500,000 within your first 100 days. Okay na naman matutunan to? Iba duda. Yung iba nagtataka, Dok, paano ba talaga yan? Okay, it's been effective for me for the past few decades when I was building my network. Kaya na-share ko ito sa ilang mga leaders and it's effective to them. It's just using the proper words. The proper words to say to the prospects, the proper words to say to your new downlines, para hindi agad sila mawala, hindi ma-attrition. Ano ba ibig sabihin, Doc, ng Dr. Ed? Simple lang. D stands for dynamic. Everybody say dynamic. Pag tinanong, ano ba yung dynamic? Parang dynamite. Sumasabog. Diba? Doc, ano yung R? Results. Dynamic results. Pag ikaw, ano gusto mo bang results? Minimal o dynamic results? Dynamic. Ano yung E? Effective. Babalik sa effective. Ano yung effective, Doc? Direct selling strategies. Okay? Dr. Ed's 100-day game plan. Part. Okay? Part na ituturo ko dyan, tuturo ko na ngayon sa inyo, may konti akong teaser. Now, let me ask you this question, and I want you to be honest. Meron ba sa grupo mo, sumasali, baliw na baliw, pagkatandang sila, grabe ang ganda ng Global. Payaman ako. 7 weeks ako. Meron ba ganon? After a week, hindi mo na makita? Totoo lang. Sumali, nag 7 weeks, after 1 week, hindi mo na nakita. Meron ba ganon? O, baba natin yung question. Meron bang sumali, baliw na baliw, nag 2 heads, after 1 week, hindi mo na makita. Meron ba ganon? Bababa natin. May sumali, 1 head, after 1 week, hindi mo na makita. Meron ba ganon? Ano tawag doon? Yun nawawala. Anong tawag doon? Attrition. Pag hinalap mo, nasa nun, hindi mo malaman kung bakit eh.
NDO? Umatan naman. Umatan ba ng ASAP? Oo daw. Umatan ba ng ASAP 2? Oo. Bakit ganon? Sa unang bahagi ng kanyang buhay sa Global, first stage, baliw na nag-iinit. Pwedeng umatan ng NDO, pwedeng hindi naka-attend. Pwedeng naka-attend ng ASAP, pwedeng hindi naka-attend ng ASAP. After 1 week, after 2 weeks, wala na. Hindi yun lang pinahinayangan yung 7 heads o 3 heads o 1 head. Naglalaro ba sa utak niyo yun? Why? Because in our business, oo, may attrition. Pero there's a way to lessen the attrition. Kinakailangan lang malaman mo to at ma-deliver mo effectively. Hindi mo kinakailangan maging upline na marami kang downlines para ma-achieve to. Okay? Now let me explain this process through medical terminology since I'm a doctor. Okay? In medicine, merong Department of Immunology. Ano yung immunology? Di ba remember when we were young, binabakunahan tayo? Na-experience nyo ba yun? Binakunahan ka, masarap, masakit. Masakit. Alam niyo ba yung actual na binabakuna sa inyo? Yun. Galing ni boss. Yung binabakuna sa inyo, yung vaccine, yun yung sakit talaga. Alam niyo ba yun? Kunwari, pag-usapan natin na measles. Yung binabakuna sa inyo na vaccine pang measles, yun talaga yung sakit na measles. Pero hindi sa ganong kalaki at hindi sa ganong kalakas para magkasakit ka ng measles. It's just enough. Maliit lang. Konti lang. Weak lang. Para matrigger sa loob ng katawan mo yung reaction. Do you get what I'm saying? So the first process of immunization is what we call inoculation. Everybody say inoculation. Dok, ano yung inoculation? Ayan. Inoculation is the actual injection of the antigen. Everybody say antigen. Okay, Dok, ano yung antigen? Yan yung actual na sakit. Injection lang ka. Not yung full strength ng sakit. It's just a weaker strength para matrigger sa loob yung tinatawag na antibody reaction. Everybody say antibodies. Okay, so yan yung first stage, inoculation. Pagpasok ng antigen sa iyo, within the next few minutes, within the next few hours, within the next few days, diyan na papasok yung second stage, yung tinatawag natin antibody reaction. Ibig sabihin, nagre-react na yung katawan mo. Nagpuproduce na ng antibodies. Pagka yung katawan mo, yung immune system mo, nagproduce na ng antibodies, yan yung last stage. Meron ka na tinatawag na protection. Everybody say protection. Marami ka ng antibodies, pag na-expose ka sa measles na virus, na sakit, hindi ka natatablan. Bakit? Meron ka ng protection kasi marami ka ng antibodies. In network marketing, we also need to undergo similar stages. Otherwise, ma-attrition ka ng pagkalaki-laki. What do I mean? Sumali ka, 7 heads. Tasa ka na naman ng 7 heads. Ang dami. 7 heads. Sumali ka ng 7 heads. May girlfriend ka, o may asawa ka, o umuwi ka sa nanay mo, o sa tatay mo. Pag uwi mo ng bahay, daladala mo yung 7 kids. Tama ba? Tama? Paglapag mo sa lamesa, sabi ni kuya, sabi ni nanay, sabi mo asawa, ano yan? Nagpa-scam ka? Nagpaloko ka? Pamilyar ba? Ano sagot mo? Ha? Oo nga. Nangyayari hindi. Siguro, nandito ka pa, medyo malakas ka. Paano yung downline mo na naganyan? Paano yung downline mo na nag-7 head, 2 heads, nasigawan ng nanay, nasigawan ng tito, nasigawan ng someone in your circle of influence? Ba't ka nagpaloko sa ganyan? Scam yan. Kaya after 1 week, after 10 days, pagtawag mo, hindi ka na sinasagot. Nagpa-follow up ka, ayaw nang mag-fix back. Nangyayari hindi. Kasi na-attrition yun. Sinubukang mag-imbita.
bago mong downline, nag-3 heads, nag-7 head, nag-1 head, nag-imbita, friend, may business ako, payaman, power, sama ka. Ano sabi ng kusap niya? Ay, networking ng kalokohan niya, nagpa-scam ka pala eh. Ha? Oo nga. Na-scam ako, nagpamoko ko, uto-uto kasi ako eh. Sige na, ganun tayong sino, libre kita. Pag nasigawan yan, pag natanong ng mabibigat na tanong, wala na yan. Yun yung nangyari sa downline mo, na hindi mo na nakita. Yun yung nangyari sa downline mo, na inactive na ngayon. Are you learning? Sabi mo, Dok, dapat mataas ang pangarap nila. Ay, nagtake na yun. Kaya nga kayo sumali lahat kasi mataas pangarap nyo eh. Tama. Ang taas na ng pangarap mo, hindi mo naman nabigyan ng protection. Eh, masasagasaan yan. Mataas na yung pangarap mo, tumalon naman yung bus doon sa flyover. Mamamatay talaga yan. Nagigasi mo ba? Dapat mataas yung pangarap mo, mag-undergo ng ganito. I-inoculate mo muna. This is very, very important. One of the reasons why people die down with this business, they're not educated properly. As uplines, you need to know these skills. This is skills. Kailangan pagpasok ng isang tao na kakasali pa lang, inoculate mo na kagad. Dok, paano yung inoculation sa business natin? Ito yan. Pagkasali, kausapin mo kagad. Sabihin mo sa kanya, regardless kung ikaw kumikita na, regardless kung ikaw may downlines na, regardless kung ikaw kumikita na malaki o hindi ba, regardless kung luma ka o hindi, ano sasabihin mo? Partner, sa lahat ng klase ng negosyo, kasama to, 95% nawawala. 95% nagfe-fail. Sa lahat ng uri ng negosyo, restaurant, pag-aartista, sports, franchising, lahat ng uri ng business fail within their first, 95% nagfe-fail within their first 5 years. 5% lang ang nagsasucceed. Sa negosyo natin, ganun din. 95% nagfe-fail. Bakit? Eh kasi mababaw yung reason nila. Kwentuhan mo na, yung para sa NDO. Mababaw yung reason nila why they wanted to succeed. Marami silang drama sa buhay, maraming alibay, di ba? Nakakasalamuhan ng maraming negative na tao sa paligid nila. Stage by stage. So sinasabi mo na sa kanya, hindi pa siya nag-iimbita, hindi pa siya umuwi ng bahay, kakasali niya pala. Sinasabihan mo lang ng realities of this business. Amen? So, paano naman Dok yung antigen-antibody reaction? Ito yung sasabihin mo sa kanya. Pagkatapos mong sabihin yung facts and realities about the business, sasabihin mo sa kanya, pero, ikaw, nakakasali lang, ikaw yung nakikita ko magiging successful sa ganitong negosyo. I see you as someone succeeding in this business. I see you as someone committed. Pwede mo tanong, committed ka naman, di ba? Sasagot yan, oo naman. Malaki naman yung pangarap mo, di ba? Oo naman, pasagutin mo siya. I see you as someone committed. I see you as someone na magiging successful. In fact, sabi mo, in fact, may naging successful na nga, nakatulad mo eh. And use the principle of mirroring. Everybody say mirroring. Dok, ano yung mirroring? Kung nga kausap mo estudyante, in fact, mayroon din katulad mo na estudyante na successful dito. Pagbanggit ka na mga pangalan. Kausap mo, tricycle driver. In fact, may katulad mong tricycle driver din na yumaman dito eh. Kausap mo, teacher. In fact, may katulad mong teacher na yumaman din dito eh. So, pinamumukha mo sa kanya yung taong tulad niya na committed, na may pangarap, na yung taong tulad niya, pwede rin umasenso sa ganitong negosyo. Katunayan, may taong katulad niya na umasenso na. Nagigets mo ba? Pagkatapos mo siyang i-inoculate, sinabihan mo yung makakasalamuhan niya sa environment, maraming magne-negative, 95% nagfe-fail, maraming drama sa buhay, maraming alibay sa buhay, 5% lang nagsasucceed, pero ikaw, I see you as someone committed, I see you as someone who can be successful. In fact, may taong natulad mo na naging successful na eh. Nagre-react na sa loob ng katawan niya yun. Ba, ako? Magiging successful? Sinabi ni upline?
ba ako someone successful? Committed ako, pero hindi ko akalain kaya ko maging successful. Ini-inject mo na sa kanya yun. At nagre-react na sa katawan niya na, may katulad ko na umasenso rin. May teacher ako, yumaman yun, edi ako, yayaman na rin. Nagigets mo ba? Lastly, ito, protection. Dok, paano yung protection? Equip your downlines with materials. Everybody say materials. Yung ibang grupo merong ganito eh. Pero wala pa ako nakikita na as solid as this. Next year, bibigyan ko kayo ng kopya pag umatin kayo doon sa training ko. Dok, ano yung material na yan? Ito yung sasagot. Sasagot sa mga attrition na binabato doon sa mga bago yung downline. Pag sinabing, sumali ka dyan, di ba scam yan? Sumali ka dyan, networking, di ba illegal yan? Di ba pyramiding yan? Ang ipapamemorize nyo lang sa downline nyo, ito. In English, sasabihin lang nila, I don't know that, but, o sabay-sabay tayo, I don't know that, but, 1, 2, 3, I don't know that, but, di ba ang daling sabihin? Kaya bang sabihin ng downline nyo kahit bago? O kunwari, ba't ka nagpaloko? Di ba scam yan? Ba't ka naglabas ng pinangutang mo ba? Ba't ka nagpaloko dyan? Sasabihin lang, I don't know that, but, may bibigyan lang siyang material. Ano nakalagay doon sa material na yun? Nakalagay doon, Network Marketing, 4-year course, Harvard Business School. Nakalagay doon, Network Marketing offered as a 2-year course along with Entrepreneurship, Ateneo de la Salle. Ateneo de Manila de la Salle. Network Marketing endorsed by Bill Gates. Network Marketing endorsed by Donald Trump. Network Marketing endorsed by Oprah. Network Marketing endorsed by Bill Gates. Network Marketing, lahat ng sinasabi by Warren Buffett. Lahat ng mga bilyonaryo at milyonaryo in dollars sa buong mundo na nag-endorse ng network marketing, nandun sa material na yun. So, pag may isang tao nagsabi na, network, hindi ba illegal yan? Sabi na, hindi ko alam yun eh, pero ito alam ko, basahin mo. In-empower mo siya. Binigyan mo ng protection. What's your protection? The problem with most people, pinasali si downline, sumali. Binaliw. Ano pangarap mo? Sulat natin. Kotse pula. Sige. House and lot. Sige. Spinawi. Bye-bye. Yun na yung huling pagkikita nila. Pagtawag niya, power. Nasaan ka na? Ha? Busy. Yung pala, sinigawan na ng asawa, sinigawan na ng nanay, sinigawan ng kapatid, na-convince na yung utak niya na illegal pala yung pinasok niya, kaya ayaw niya na mag-active. Nagigets po ba? Nakalimutan yung protection part. Bago mo pa uwiin yan, bagong-bago, di ba? Tell them the facts. Tell them the realities. Para alam niya din, sinabi ni Upline eh. Sinabi ni Upline, pag ako nagtawag, may magdi-negative. Sinagaling talaga ni Upline, sinabihin niya na ako bago pala ako magtawag. Pinataksahan mo na, sasabihin ni partner, sinabihan ako ni Upline eh, na pag ako nag-imbita, na yung mga circle of friends ko, may magdi-negative, sasabihin illegal to. Sinabi mo na ahead of time. Kaya pag nangyayari sa kanya yan, nalingiti siya. Galing ni Upline, yung mangyayari pa lang sa akin, alam niya na. Expert talaga yung Upline ko. Expert, kakasali mo lang 2 weeks ago. Palibasa, inalam mo to because these are skills. Inalam mo kung paano magsulat ng A, kaya pag tinuro mo, ganun din A. Parehong pareho. So, bago ka pa lang, alam mo na to, pag may bagong sasali, tuturo mo rin to. Bago mo siya paalisin, ginawa mo na yan. With some group, I tell you guys, with some group, they have specific materials for this. With some group, dito pa lang, inoculation pa lang, tsaka immunization, may pinapipirmahan sa kanila. Sabihin, nakalagay doon sa papel, ay, sa business natin, 95% mag-fail, okay lang ba sa'yo yan? Oh, check kayo, no? 5% ang magiging successful, check. Marami magne-negative sa'yo, okay lang, mag-check. Sabi ng mga kamag-anak mo, kalokohan yan, ayun, check. Mangyayari sa'yo yan. Lalayo ka ng mga kaibigan mo, check. Kabilang page. Ano ba pangarap mo sa buhay? Kotse. Pag-usapan natin kotse, check. House and lot, check. Travel, check. Pagkatapos ipakita yung harsh realities of the business, pinakita yung flip side. Yung pangarap mo na pwedeng ma-achieve.
ma-achieve? Gusto mo mag-run savings 4 million? O sige, check. Magkano gusto mo kita? 200,000 per week? Sige, check. Tapos pipirmahan niya pa yan. Pipirmahan niya pa yan. Parang parang contract signing. Parang kapag magtatrabaho ka, di ba, employment employment contract, pipirmahan mo pa. Pagkapirma mo yan, sabi, bibigyan ka ngayon na yung material na pang-protect sa'yo. Para at least pag uwi mo, hindi, mangyayari talaga to eh. Ang galing ni Apple, hindi nga lang sinabi, binigyan pa ako ng material. Ganito lang yung nangyari sa akin. Sabi ng kapatid ko, kalokohan ito nakalagay. Kalokohan yan. Galing ni Apple, expert talaga. Eh, hindi yung pinasa sa kanya. That it will happen. So when you do this, you're protecting your downlines from attrition. Magugulat ka, after 1 year, kung sino yung pinag-recruit mo, sila pa rin, nandoon pa rin. Hindi, nasa wala na, inactive na eh. Ano na lang daw, magka-traditional business na lang. Eh, traditional business, ganun din yung 95% mag-fail within their first 5 years. So if you equip your downlines with this strategy, attrition will be very, very minimal. Hindi mawawala, kahit part-time yan, nandiyan yan. Sa inoculation stage, you can tell them, you're the type of guy na kahit part-time nakikita ko magiging successful. You're the type of guy na nakikita ko committed. Committed ka naman, di ba? Di ba committed? Oo, committed ako. You're the type of guy na seryoso. Di ba seryoso ka naman? Oo, seryoso. Tsaka mo yun. Na-inoculate na siya. Habang pinapakita mo yung pangarap na pwedeng matupad, nagre-react na sa katawan niyo. Lastly, don't ever forget protection. Bigyan mo ng material that will empower him para pag uwi niya pa lang, pag sakay niya pa lang ng jeep, oh, networking yan, di ba? Nagpaloko ka? Ano ang sabihin? Hindi ko alam yan, pero ito alam ko, oh. Pag binasa niyo yung nag-a-attrition sa kanya, kung ano, hindi ko alam to ah. Di ba? Clinton, ini-endorse networking. Sige, sali ako sa iyo. So, mas lalo siyang ma-empower. Hindi lang siya na-empower na wag mawala, na-empower pa siyang lumakas. Magkaiba yun. Iba yung hindi siya mawawala, iba yung lalo siyang lalakas. And when you hit it both ways, that will be a very, very powerful tool. Okay, guys, on that note, I'm inviting you first quarter 2014 on my home module. Kasama itong binanggit ko with the materials. With the right words to say, how to invite, para mag-sign up kagad, how to talk to them subconsciously, how to maximize the science of selling, the science of duplication, para mawala lahat ng attrition, para mabilis mong ma-achieve yung 100 to 500,000 pesos within your first 100 days, DocEds. 100-day game plan. So guys, thank you very much. God bless each and every one of you. Magkita nyo na tayo sa mahal, magkita nyo na tayo sa pangarap sa India. Thank you very much.